I saw the video, not fully, no. But looking from the balcony, this can also be an eye-opener. May mali ang teacher, yes. There is also the impact of social media, yes. But we also have to look at the bigger picture. Baka yung ating mga public school teachers ay meron ding pinagdaraanan and wala dun yung avenue na yung mga needs nila o yung mental problems nila or yung kanilang acceptance dun sa mga pinagagawa ng ibang estudyante. Because it's a very big institution. And there should be a command or a chain where they can vent out their problems. And syempre ngayon, maraming nagagalit sa kanya. At on one hand naman, hindi lang din natin alam, iilan sa ating public school teachers are feeling the same. Ano ba yung pinagmulan ng lahat ng mga ito? Where is she coming from? And nakakalabas ba sila ng boses sa within the Department of Education? Is somebody hearing them out? Is somebody hearing their problems? Or is somebody supporting them? Ano ba yung mga bagay-bagay? What should be the feedback mechanism between our teachers and their administration? This is a very important thing that should also be looked into. Because for all we know, baka mamaya sa loob-loob niya ando na yung galit, pero hindi siya makalapit sa principal, sa regional director, or baka nakalapit siya, may problema na, pero kino-contain kasi hindi nila maipalabas sa central office. Ang galing magsalita ni Ma'am Garin. Nakakatuwa kasi hindi niya hinusgahan agad yung teacher. Bagkus ang ginawa niya ay gusto niyang alamin kung bakit nasabi ng teacher yun. Baka may dahilan, posibleng may pinagdadaanan yung teacher. Kasi ang tao kasi minsan mapanghusga. Kapag may nagawa ka, imbes na itama ka, minsan ang gagawin nila ay pagchichismisan ka pa at gagawan ka pa ng kung ano-anong kwento. Yung pagiging teacher sa pagtuturo, hindi mahirap magturo, no? Kasi trabaho mo na yan eh. Baga kaya mo yan. Ang medyo challenging lang dyan yung pagdidisiplina sa bata. Kasi syempre dapat nag-i-start talaga yan sa bahay. Bago ipasok sa school ay naturuan na ng nanay ng magandang asal talaga. At sa teacher, kung halimbawa may pinagdadaanan talaga siya, medyo mahirap din yun sa kanya. Kasi syempre, tao lang naman talagang minsan kapag may problema, lalo na kung malaking problem niya, ay posible talaga na madala niya sa school yun at maging emotional siya. Yun na lang, nagkamali lang talaga at kasi na live talaga yung video. Meron talagang pagkakamali din talaga yung teacher. Sabi nga ni Ma'am Garin, yan, alamin kung bakit nagawa ng teacher yon. Baka may pinagdadaanan na hindi niya mailabas yung sa loobin niya, kaya sa live na daan. Mahirap kasi talaga kung hindi mo mailalabas yung problema mo. Kung baka, halimbawa, wala ka na pagsasabihan talaga ng problema mo. Bihira kasi yung tao na sobrang strong talaga na nakakayanan niya yung problema kahit hindi niya sinishare sa mga tao o sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Hindi lahat kasi kayang gawin yun. Yan, maswerte ka kung meron ka na pagsishare ng mga problems mo kasi makakatulong yun para kahit paano mabawasan yung iniisip mo, gumaan yung loob mo. Sa trabaho natin kasi talaga kailangan meron din tayong mga bagay na ginagawa na makakatulong din para maging masaya din tayo. Kasi syempre, masaya naman talaga din ang pagtuturo, mag-enjoy ka. Pero syempre, kailangan ay bigyan mo rin ng time ang sarili mo na maglibang ka. Kasi kung gagaya ng teacher, baka mamaya posibleng sobrang stress na siya, no? Malaking tulong din kasi alam natin libangin yung sarili natin. Pwede rin kumausap ng mga taong malapit sa iyo, na close friends mo, para kahit paano gumaan yung loob mo. Ako, syempre may pinagdadaanan din ako, pero ang ginagawa ko kasi tinutuon ko yung attention ko sa bagay na malilibang ako para hindi ko masyadong iniisip yung problem. Ayan, syempre si Mike na stroke, asawa ko, pero kailangan syempre maging matatag ako. Ang ginagawa ko, yung anak ko, yan, binibigyan ko ng time na turuan. Yan, nagbi-business din ako. Siyempre, pag sa school naman, malilibang ka naman talaga sa mga bata.
Ang kailangan mo lang ay tulungan din ang sarili mo, libangin mo rin ang sarili mo, makipag-usap ka sa mga tao na malapit sa'yo, na tingin mo makakatulong din sa'yo. Siyempre, mamimili ka ng mga taong kakausapin at pag-sharean mo ng mga problems mo, baka mamaya chismis ka din naman. Diba? Kaya kailangan ay kilala mo yung mga taong pagkukwentuhan mo din. Kasi kung problema ka lagi at inidibdib mo yung problema mo, talagang ma-stress ka at pwede pang mantong sa depression talaga. Tayong mga teacher, kailangan talaga meron tayong paglilibangan. Ayan, TikTok, Facebook, at iba pang bagay. Pwede kayong mag-business, pwede tayong mamasyal din kahit paano, paminsan-minsan, para makatulong din sa atin, no? Malibang tayo. Gawin natin yung mga bagay na tingin natin makakatulong sa atin para kahit paano ay hindi tayo ma-stress, diba?